Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marian. May 3 anak at asawa. Kasalukuyan kaming naninirahan ngayon sa probinsya ng Guimaras at nagtatrabaho bilang isang nurse dito sa aming lugar. Nangyari ang karanasan kong ito nang maaga akong nabuntis ng una kong nobyo. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Marco. 16 anyos ako noon at si Marco ay nasa 18 taong gulang. Inamin ko sa mga magulang ko na sina Pedring at Krising ang aking pagdadalang tao. Siyempre nagulat si tatay. Pinalayas niya ako sa bahay. Kinaladkad niya ako palabas ng bakuran kasama ang mangilan-ngilan kong mga damit. Halos isumpa ako ng aking ama sa tindi ng kanyang galit. Pinagmumura niya ako at marami ang kapitbahay naming nanonood noon. "Malandi kang bata ka! Pagkatapos ka naming itaguyod ng nanay mo, ito lang yung igaganti mo sa amin, ang magpabuntis na maaga. Hindi mo na iniisip yung mga kapatid mo at ang mga paghihirap namin para sa'yo." Hingi ako ng hingi ng tawad at pagmamakaawa na wag nang akong palayasin. Lumuhod pa ako habang umiiyak nun. Si nanay at ang mga kapatid ko ay nakatayo lamang sa pintuan. Nakita kong umiiyak din si inay. Marahil ay naaawa ito sa akin pero si tatay kasing nasusunod sa bahay kung kaya't wala siyang nagawa. Hindi nakaramdam ng awa ang aking ama. Sinabihan niya akong wag nang bumalik sa bahay dahil wala na umano akong babalikan pa. Tinalikuran niya na rin ako pagkatapos nito at pumasok na sa bahay noon. Pagkapasok ay inutusan niya ang kapatid ko na lalaki na isarang pintuan. Tumingin sa akin ang kapatid ko na naiiyak dahil sa awa pero sinigawan siya ng aming ama. Walang magawa ang kapatid ko kundi isara na lamang ang pinto noon. Humagulgol ako ng iyak sa tindi ng aking emosyon. Sinubukan ko pang kumatok pero wala man lamang may isang nagbukas ng pinto. Nanlulumong na pasalampak ako sa lupa. Itinakwil ako ng aking sariling pamilya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Naisip kong pumunta sa bahay ni Marco. Wala na akong kamag-anak na pwedeng malapitan. Isa-isa kong pinulot ang aking mga damit na tinapon ni tatay. Sinilid ko sa isang plastic bag. Medyo malayo ang bahay nila Marco mula sa amin. Umalis ako sa bahay na umiiyak. Naisipan kong lakarin na lamang papunta kila Marco dahil ni isang singko ay walang laman ang bulsa ko. Habang bitbit ko ang plastic bag ay parang pulubi ako kung pagmasdan dahil sa aking kasuotan. Hindi ko inalintan ang init ng sikat ng araw na tumatama sa balat ko. Ang mahalaga sa akin na makarating sa bahay nila noon. Mabuti na lang at may tricycle na dumaan kung saan banda ako naglalakad. Akala ko ilalagpasan lamang ako. Pero sa kabutihang palad ay bigla itong tumigil sa harapan ko. Nakita ko yung driver noon na isang lalaki, moreno matangkad, medyo kulot ang buhok at matangos ang ilong. Hindi makakailang maitsura din ito. Sa palagay ko ay kaedad lamang niyang nobyo ko. Nagulat ako nang bigla na lamang siyang bumaba mula sa kanyang tricycle at nilapitan ako noon. "Miss, tirik na tirik ang araw. Bakit mag-isa kang naglalakad sa kalsada? Wala bang tricycle dumadaan dito?" Sinabi kong meron naman, pero wala akong pamasahe, kaya hindi ako sumasakay. Siguro nakita niyang hinihingal ako sa kakalakad. Nauuhaw na rin ako at nagugutom. Tumatagaktak na ang pawis sa noo ko at basa na rin ang aking damit sa likuran. Kinuha niyang plastic bag kong dala at niyaya niya akong sumakay na sa kanyang tricycle. Yumuko ako dahil sa nahihiya pero muli siyang nagsalita. "Huwag ka mag-alala, miss. Hindi ako masamang tao. Naawa ko sa'yo. Sobrang tirik ng araw tapos naglalakad ka mag-isa. Huwag mo sana masamain yung paglapit ko sa'yo ah. Gusto ko lang tumulong." Nakangiting wika niya. Nakahinga ako ng maluwag at sumakay na ako sa tricycle. At nang maayos na akong nakaupo sa loob sumampa na rin siya sa unahang bahagi nun. Akala ko'y paaanda rin niya na pero
Nagtanong ito sa akin at nagpakilala. Ako nga pala si Von. Nakatira ako sa kabilang baryo, sa San Isidro. Saan ba kita ihatid? Nagulat ako nang sabihin niya ang kanyang baryo. Doon din kasi ako tutungo at naroroon din ang bahay ni Marco. Sinabi kong sa San Isidro din ang punta ko. Kung pwede akong ihatid doon. Sinabi kong wala akong pambayad. Von na lang itawag mo sa akin. Wag na kuya. Hindi naman nata magkakalayo ang ating edad eh. Tsaka wag mo nang alalahanin yung pamasahe. Tulong ko na lang to sa'yo. Pinaandar na niya ang tricycle at matulin na pinatakbo. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang ang lalaki at maingat na nagmamaneho. Samantalang marami naman ang gumugulo sa aking isipan. Paano na lang kung pagdating ko doon kila Marco ay ipagtabuyan ako ng aking nobyo at mga magulang niya? Saan ako pupunta? Hindi ko mapigilang umiyak. Napahawak ako sa tiyan ko nang nakaramdam ako ng pagkahilo at pananakit noon. Napasandal ako sa dingding ng tricycle at dahan-dahang pumikit. Napalingon naman ang lalaki sa akin at nag-aalala. Okay ka lang ba, miss? Gusto mo bang dumaan na muna tayo sa karinderya para makakain ka? Para kang namumutla eh. Para kang gutom. Napatango ako sa kanya. Aminado ako na medyo nahihilo na ako sa sobrang gutom. Uhaw na rin ako. Hindi ako tumanggi sa paanyaya ng lalaki. Maya-maya ay huminto kami sa isang maliit na karinderya at kumain. Pagkatapos kumain ay umalis na kami at ipinagpatuloy ang biyahe. Nang makarating kami sa tapat ng bakod ng bahay nila Marco, dali-dali akong bumaba. Nagpasalamat ako kay Von sa tulong at padatid niya sa akin. Napangiti lamang ito at tumango, saka sinabing mag-iingat na lamang ako. Agad na rin siyang nagpaalam sa akin na mauuna siya at agad nang umalis nun. Naiwan akong mag-isa. Napatingala ako sa taas ng bakod nila Marco. Nag-aalangan pa akong kumatok. May kaya sa buhay ang pamilya niya. Ayoko sanang pumunta sa kanila pero wala akong magawa kaya nilakasan ko na lamang ang loob ko. Ilang katok pa ang nagawa ko bago ako napagbuksan. Lumabas doon ang isang may edad na babae. Maputi na ang makikili nitong buhok at sa tingin ko ay nasa mahigit 50 na ito. Tinanong niya ako kung sino ako at sino ang aking sadya. Sabi ko, kung pwede ko bang makausap si Marco. Napakisabi na sabihing naroroon ako sa labas. Na hinahanap siya ni Marian. Matiim niya akong tinitigan simula ulo hanggang paa. Marahil ay nagtataka ang matanda kung nagsasabi ba ako ng totoo. Base kasi sa itsura ko ay mukha akong pulubi nun. Napakagulo ng buhok ko. Namamagana ang mga mata ko sa kakaiyak. Mabilis itong tumalima habang sinasabi na tatawagin niya ang kanyang amo. Sinara niya ulit ang bakod bago pumasok sa loob. Maya-maya ay muling nabukas ang pintuan ng bakod. Lumabas si Marco na bakas ang pagtataka sa mukha kung bakit ako sumugod doon nang wala sa oras. At bakit ganun ang mukha ko. Niyakap ko siya at umiyak sa kanyang dibdib. Agad naman niya akong niyakap at tinaplos ang buhok ko. Nag-aalala siyang nagtanong kung bakit ako naroroon. Sinabi ko na kung pwede niya akong papasukin muna sa loob. Na doon ko ikikwento sa kanya kung anong nangyari. Inalalayan niya ako papasok sa loob ng kanilang bakuran. Hindi na muna kami pumasok sa loob ng bahay. Sinabi ni Marco na doon na muna kami mag-usap sa kubo na nakatayo malapit sa puno ng mangga. Tingin ko ay pahingahan ito ng pamilya ni Marco. Magandang pagkakagawa. Makakalanghap ka din ng preskong hangin habang tanaw ang kabuuan ng kanilang bakuran. Napakalawak at maaliwalas tingnan ng paligid. Maraming bulaklak ang nakatanim at may sarili silang swimming pool. Hindi ko mapigilang manliit sa sarili. Hindi ako katulad ni Marco. Mayaman, maimpluwensya ang kanyang pamilya sa larangan ng negosyo. Nag-iisa nilang anak si Marco at siya ang nakatalagang tagapagmana ng ari-arian ng kanyang magulang. Nang makarating kami sa bahay kubo, umupo kaming dalawa sa upuan na yari sa kahoy.
Maganda ang pagkagawa nito at mukhang mamahalin. Nang magkaharap na kami ay nasa mata pa rin ni Marco ang pag-aalala. Mahal, ano ba talagang nangyari sa'yo? Bakit ka pumunta dito na mag-isa? Bakit ganyan yung buhok mo? Napakagulo. Sinabi kong hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero kailangan niyang malaman dahil karapatan niya ito. Sinabi ko sa kanyang buntis ako. Magdadalawang buwan na hindi matanggap ng tatay ko nang malaman niya ng nagdadalang tawa ko. Kaya niya ako pinalayas. Sinabi ko din sa kanya na wala akong mapupuntahang kamag-anak kaya naisipan kong puntahan na siya sa bahay nila. Pagkatapos kong sabihin niyo ay nakita ko ang matinding pagkagulat sa mukha niya. Hindi siya nakaimik dahil sa nalaman. Napahagulgul ako ng iyak dahil sa reaksyon niya. Pero agad niya akong niyakap at tinalo. Sinabi niya na pananagutan niya ang batang nasa sinapupunan ko. Pero hindi niya alam kung paano ipapaalam sa kanyang mga magulang. Nag-aaral pa siya at 18 taong gulang pa lang. Siguradong papagalitan siya ng kanyang ama. Hindi ko rin napigilan ng hindi mapaiyak. Kahit ako ay hindi ko rin gustong sirain ang kinabukasan ni Marco. Pero paano ko bubuyayin ang anak namin? Wala akong pamilya na pupuntahan. Sekundarya lang ang natapos ko. Higit sa lahat ay hindi na ako kayang tanggapin ang sarili kong ama. Ilang sandali pang lumipas ay kumawala siya sa pagkayakap sa akin. Hinawakan niya ang mukha ko at pinahiran ng panyo ang mga mata ko na puno ng luha. Hinalikan niya ako sa noo at nagsabi na kahit anong mangyari, ipaglalaban niya umano ako sa kanyang mga magulang. Na mahal niya ako at ang magiging anak namin. Nang marinig ko ang kanyang sinabi ay niyakap ko siya ng mahigpit at biglang gumaan ang pakiramdam ko kahit papano. Mahal ko din si Marco at wala akong pakialam kung mayaman siya. Ang akin lang ay totoong pag-ibig ko sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap ay inakay niya na ako sa loob ng bahay. Nang makapasok ako, namangha ako sa ganda ng bahay nila. Halos sa mga kagamitan sa loob ay mga mamahalin na tantigo. Dumiretso kami ni Marco sa kanyang silid sa ikalawang palapag ng bahay. Halos malula ako sa ganda ng kanyang silid noon. Parang isang bahay na namin ang laki ng silid niya eh. Agad niyang sinabi na maligo ako at magayos. Darating na yung mga magulang niya anumang minuto. Sasabihin niyang tungkol sa amin at sa anak niya na dinadala ko. Kahit anong mangyari ay nangako siya na ipaglalaban niya ang pagmamahala naming dalawa. Habang nasa loob ako ng banyo, nag-aalala ako na baka hindi ako matanggap ng kanyang mga magulang. Lalo pat mahirap lamang ako. Ganun pa man ay wala na akong magawa kundi, ayun nandito na. Paninindigan ko na lamang ang desisyon kong ito. Pagkatapos kong naligo at nagbihis, lumabas na ako ng banyo. Nakita kong nakaupo lamang si Marco sa kama at mukhang malalim ang iniisip. Na makita niya ako ay agad siyang tumayo at nilapitan ako noon. Sinabi niyang nakarating na ang kanyang mga magulang. Natawagin na lamang natin sa mga pangalang Yasmin at Emilio. Nasa ibaba ang mga ito. Bigla akong kinabahan at natakot. Kung ano ang mangyari sa akin mamaya. Bagya akong nanginig sa nerbiyos na nararamdaman. Agad namang kinuha ni Marco ang aking kamay at mahigpit na hinawakan. Ngumiti ito sa akin at hinagkan ako sa noo. Niyaya na ako nitong bumaba. Huminga ako ng malalim at hinanda ang aking sarili. Magkahawak kamay kaming bumaba ni Marco sa sala. Nang nakarating na kami doon ay nakita kong nasa hapagkainan na ang mag-asawa. Nagulat ang mga ito nang makita kami ni Marco na magkahawak kamay. Bigla na lang bumalasik ang anyo ng kanyang mama. Tumayo ito sa kanyang kinauupuan habang ang ama naman niya ay nanatiling nakaupo lamang at seryosong nakatingin sa aming dalawa. Marco, anong ibig sabihin nito? Sino ang babaeng yan? Tanong ng kanyang ina. Siya po si Marian, ma. Nobya ko. Buntis siya, ma. Nakita ko kung paano para bang galit na galit ang ginang sa sinabi ni Marco.
Mas lalo pa siyang nagalit ng tuluyan sa narinig ng nagdadalang tao ako noon. Napahampas ito sa mesa at pinagmumura ko. Marco, pumatol ka sa hampas lupang babaeng yan. Ano bang pumasok sa kokote mo? Sisirain mo yung kinabukasan mo. Hindi ka namin pinalaki ng papa mo para mapunta ka sa mahirap na babaeng yan. Mga taong isang kahig isang tuka lamang. Halos nanginginig na ang katawan nito sa sobrang galit. Umalingaw-ngaw pa sa loob ng sala ang malakas nitong pagsigaw. Ang mga katulong naman ay natigilan sa kanilang mga ginagawa. Nakiosyoso na rin ang mga ito at nagbubulungan. Ma, huwag niyo namang pagsalitaan si Marian ng ganyan. Kahit mahirap siya, tanggap ko siya at mahal ko siya. Hindi ko kayang mawalay sila sa akin na magiging anak ko. Matapang na sagot ni Marco sa ina, habang mahigpit na hinawakan ng aking kamay. Anong klaseng pagmamahal yan, Marco? Hindi mo ba naiisip na kahihiyan sa pamilya natin yan, ha? Isang kilalang tao ang pamilya natin at dala mo yung apelyido ng papa mo. Ano na lang ang sasabihin ng ating kamag-anak? Nang uniko iho na matalino ay nag-asawa ng mahirap pa sa daga. Hindi ka ba nahihiya? Nagkasagutan pang mag-ina. Bagay na unang beses lamang ginawa ni Marco. Sinabi niya pang hindi niya kami kayang pabayaan ng kanyang anak. Sinabi niya rin sa kanyang ina na apo niya ang pinagdadalang tao ko at mas mahalaga kami ng aming magiging anak sa kanya kesa sa pera. Nang sabihin niya ni Marco ay natigilan ng ina niya at napasalampak sa pag-upo. Agad naman itong dinaluhan ng ama ni Marco at sinabing, kumalma muna. Pero galit pa rin itong tumayo at tumakyat sa silid nila mag-asawa. Habang kami ni Marco ay naiwan sa sala na nalulungkot sa pagtatalo nila mag-ina noon. Ang ama niya, nanatiling nakaupo sa pagkainan. Sinabi nito na maupo kami sa upuan. Kalmado lang ang Ginoo. Seryosong nakatingin sa amin. Nang nakaupo na kami ay agad siyang nagwika ng, Anak, naiintindihan kita sa nararamdaman mo. Saksi ako kung paano mo sundin ang mama mo kahit nung bata ka pa. Pagpasensyan mo na yung mama mo. Alam kong nabigla lang siya sa nalaman niya. Basta ako, suportado kita sa kung anong gusto mo. Kung saan ka masaya, dun din ako. Mahal kita, anak. Pasensya na kung hindi man lamang ako makasagot kanina. Alam mo naman yung mama mo pag nagalit parang tigre. Kaya hayaan mo. Matatanggap niya rin yung mag-ina mo pag tumagal. Nagpasalamat kami sa Ginoo. Gumaan ang pakiramdam ko dahil tinanggap niya ako sa kanilang pamilya. Pero mas pinili kong makinig na lamang sa kanilang nakayukunon. Hindi ko magalaw ang pagkain ko. Nanliliit ako sa sarili. Nasasaktan ako sa mga masasakit na salitang binitawan ng mama ni Marco. Natigilan lamang ako sa pag-iisip na magsalita ulit ang Ginoo. Iha, pagpasensyahan mo na yung asawa ko. Nabigla lang yun. Hayaan mo't matatanggap ka din niya. Malumanay na wika ng Ginoo habang bahagyang nakangiti. Sabi ko, naiintindihan ko naman. Sinabi niya sa akin na wag ko na siyang tawaging sir. Magiging asawa na ako ng anak niya kaya wag na akong mahiya nun. Sinabi sa akin ng Ginoo na Papa Emilio na lamang ang itawag ko sa kanya. Tumango na lamang ako at bagyang ngumiti bilang pagsang-ayon. Sinabihan niya rin kami na ipagpatuloy na namin ang pagkain. Napakabait ng biyanan kong lalaki, Sir Seth. Naisip ko na sana'y ganun din ang mama ni Marco nang sa ganun wala na kaming alalahaning dalawa. Dumaan ang mga buwan ay natili ako sa bahay nila Marco. Nagpapasalamat ako dahil maalaga ito sa akin at ramdam ko ang kanyang pagmamahal sa amin ng aming magiging anak noon. Marami kaming plano sa buhay. Kasalukuyan niyang pinagbubutihan ang kanyang pag-aaral. Para balang araw ay mabigyan niya kami ng magandang kinabukasan ng anak namin. Ayaw niya umanong umasa sa kayamanan ng kanyang mga magulang, kahit siya ang tagapagmana ng kanilang ari-arian noon. 4 na buwan na lamang ang natitira at magtatapos na siya sa kurso nila bilang isang piloto. Kaya't nagsumikap ito at nangako na pagkatapos na siya at nagkaroon na ng trabaho ay ako naman ang pagpapaaralin niya. Napahanga ako sa mga plano niya. Kasama ako at ang anak namin.
Yun ang dahilan kung bakit mas lalo pang minahal si Marco. Kahit hindi sila nagpapansinan ng kanyang ina ay nanatili kami sa kagustuhan ng kanyang ama. Isang gabi, habang sa pagkainan kami ay nagwika si Marco na kailangan niyang umalis sa susunod na linggo. Kailangan niya mag-training sa ibang bansa. Mahigit 2 buwan silang mananatili doon para mag-ensayo sa pagpapalipad ng eroplano at makumpleto ang kanilang kailangan na requirements para maging ganap na piloto. Napatango naman ang kanyang ama. Ang ina niya ay wala pa ring imik habang kumakain. Pagkatapos ng hapunan ay umakyat na kami ni Marco sa aming silid. Inalalayan ni Marco ang malaking tiyan ko. Nasa 6 na buwan na ako noon. Medyo hindi na ako makakilos ng maayos dahil nahihirapan ako. Habang nakahiga kami sa kama ay napapangiti ako sa aking asawa. Hinahaplos niya ang tiyan ko at inilagay ang kanyang tenga. Kinakausap niya ang aming anak at para bang naririnig siya ng aming anak noon dahil gumagalaw din ito sa aking tiyan. Tuwang-tuwa siya habang pinapakiramdaman ang paggalaw ng bata sa sinapupunan ko. Maging ako man ay napaigtad tuwing sumisipa ang bata. Pagkatapos niyang gawin yun ay kinausap niya ako. Mahal, ingatan mo yung baby natin ha. Huwag ka mag-alala, 2 buwan lang naman ako doon. Babalik din naman ako kaagad. Para sa atin naman to. Sinabi ko sa kanya na huwag niya akong alalahanin. Nakaya ko ang sarili ko. Ang pinag-aalala ko lang ay si Mama Yasmin. Hindi pa rin niya ako pinapansin kahit 4 na buwan na akong nakatira sa bahay nila. Sinabihan naman ako ni Marco na huwag ko nang pansinin si Mama. Ang mahalaga ay hindi niya kami pinapaalis sa bahay. Nang sa ganun ay hindi siya mag-alala kapag umalis siya. Dahil alam niyang nasa maayos kaming kalagayan ng kanyang anak noon. Dumating ang araw ng pag-alis nila Marco. Hindi na ako sumama sa airport dahil nahihirapan na ako sa paggalaw. Malaki na ang tiyan ko kaya ang mama at papa niya na lamang ang nagatid sa kanya. Naiyak pa ako dahil sa lungkot at dala na rin ng alalahanin na hindi ko alam ang magiging trato sa akin ng ginang kapag umalis na ito. Pinaalalahanan naman ako ni Marco na huwag nang umiyak pa dahil makakasama ito sa anak namin. Nang makaalis na sila Marco ay hindi pa rin maalis sa isipan ko ang malungkot. Nasanay ako na laging naroroon sa tabi ko ang aking asawa. Kinuha ko ang litrato ni Marco na nakapatong sa may maliit na mesa sa gilid ng kama. Kinausap ko yun na para bang kaharap ko at nayakap nun. Sinabi ko sa kanyang maghihintay ako sa pagbabalik niya. Nakaidlip ako habang yakap ko ang litrato nito. Wala akong kamalay-malay na ito na pala ang simula ng aking kalbaryo sa kamay ng binan ko. Nalimpungatan ako nang marinig ang malalakas na katok sa pinto ng silid. Kahit nahihirapan na kumilos ay sinikap kong tumayo. Tumungo sa pintuan para buksan ang pintuan. Pagbukas ko ay si Mama Yasmin ang nasa labas. Galit at pagkabagot ang ekspresyon sa mukha niya. Ano ba, Marian? Kanina pa ako katok ng katok sa silid mo. Ngayon mo lang ako pinagbuksan. Para kang mantika kumatulog. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil nakaidlip ako at nahihirapan ako makakilos kagad. Pero imbis na pakinggan ako ay mas lalo itong nagalit. Sinabihan niya pa ako na huwag akong umastang donya sa sarili niyang pamamahay. Sinabi niya sa akin na kung hindi lang dahil kay Marco ay matagal na niya akong pinalayas nun. Ayaw niya rin na tawagin ko siyang mama dahil hindi niya raw ako anak. Nagmakaawa naman ako sa kanya. Mahal ko si Marco at dinadala ko yung aming anak kaya sana huwag siya magagalit sa akin. Huwag mo nga akong lokohin, Marian. Alam kong kayamanan lang ng anak ko yung habol mo. Kaya kung kaya mong paikutin sa mga palad mo yung mag-ama ko, ako hindi. Kahit kailan ay hindi kita matatanggap bilang manugang. Inutusan niya rin akong bumaba na para magluto ng hapunan. Sinabihan niya rin ako na hindi ako amo para matulog na lamang ng buong araw. Nasaktan man sa pangahamak ng aking binan ay kailangan kong tiisin ang alang-alang kay Marco at sa aming magiging anak nun. Kung kaya't kahit nahihirapan akong kumilos, wala akong magawa kundi bumaba sa kusina para magluto. Nang makarating ako doon ay naabutan ko ang matandang nagbukas sa akin ng pintuan ng bakod.
si Manang Lourdes. Nagtaka ito kung bakit naroroon ako at kung ano ang gagawin ko doon. May kailangan po ba kayo, ma'am? May ipag-uutos ka sa akin? Tanong niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nandun ako sa kusina. Sinabi ko naman sa kanya na ako ang magluluto ng aming hapunan dahil yun ang kagustuhan ng mama ni Marco. Ayaw pa sanang pumayag ng matanda na ako ang magluluto. Ayon sa kanya ay siya ang kusinera at siya ang nakatoka sa pagluluto ng pagkain araw-araw. Sinabihan ko siya na huwag siyang mag-alala, na marunong ako magluto at kahit ng mga gawaing bahay nun. Marian na lamang din ang itawag niya sa akin dahil hindi niya naman ako amo. Ngumiti lamang si Manang Lourdes. Akma nasama na itong magsasalita pero may biglang nagsalita mula sa likuran namin. Si Mama Yasmin. Tinawag niya si Manang Lourdes at sinabi na simula ngayon ay ako na ang magluluto sa bahay na yon. Napanganga ang matanda sa narinig niya. Naawa ito sa akin dahil medyo malaki ng tiyan ko. Pero sinabihan ko na lamang siya na sundin niya na lamang ang utos ni Mama Yasmin. Walang nagawa si Manang Lourdes kundi umalis na lamang sa kusina at sumunod sa biyanan ko. Nagluto ako. Nilagang baboy ang hinanda ko. Sinahugan ko pa ito ng patatas at repolyo. Kahit papano'y tinuruan ako ng aking ina sa pagluluto nun. Tumulo na naman ang luha ko nang maalala ang aking pamilya. Mahigit na 4 na buwan na akong hindi nakakauwi sa amin. Miss na miss ko na yung pamilya ko, lalo na yung mga kapatid ko noon. Maraan kong pinunasan ng aking mga luha at ipinagpatuloy ang aking ginagawa. Nang matapos na akong magluto ng hapunan ay umupo muna ako. Dahan-dahan kong inunat ang aking mga kamay at binti dahil nakaramdam ako ng pananakit ng aking kasukasuan. Maya-maya ay pumasok sa kusina ang binan ko. Sinabi niya na ihanda na ang lamesa dahil kakain na. Ako umano maglalagay ng plato doon at mag-aayos ng mga pagkain. Sinabi pa nitong bilisan ko, huwag akong kumilos na parang pagong. Pagkasabi nito sa akin ay tumalikod na ito at tumungo sa pagkainan. Hindi na ako umimik. Ayoko ng gulo. Kahit pagod at masakit ang katawan ay sinunod ko na lamang ang inutos niya. Nang matapos ako sa paglalagay ng pagkain sa mesa, hapong-hapo akong napaupo sa upuan. Hinimas ko ang aking maumbok na tiyan na medyo sumasakit at tumatagaktak ang pawis ko sa noo. Nakita naman ako ni Manang Lourdes na medyo nahihirapan kaya pinunta niya ako sa aking kinauupuan noon. Marian, iha, ayos ka lang ba? Sinabi ko na medyo masakit ang tiyan ko at kasukasuan. Sinabihan niya ako na magpahinga na muna at baka mapano pa ako noon. Nagwika pa ito na hindi niya maintindihan ng kanyang amo kung bakit ako pang inutusan. Gayong alam niyang malaki na ang tiyan ko. Sinabi pa ni Manang Lourdes na marami namang mga katulong kung bakit ako pang inutusan niya. Sinabi kong hayaan niya na lamang ito. Na ayaw ko ng gulo. Na kaya ko naman yung pinagpagawa niya. Marami pa siyang sinabi pero hindi ko na lamang ito inintindi pa dahil nakaramdam na ako ng matinding pananakit ng tiyan. Ang naintindihan ko na lamang ay nang sinabi ni Manang Lourdes na mabuti na lamang ay kay Papa Emilio Simario na kasunod sa pag-ugali. Hindi na ako nakasagot sa mga sinabi niya. Nakiusap na lamang ako na kung pwede, ihatid niya ako sa silid at medyo masama na ang pakiramdam ko. Dali-dali akong inalalayan ni Manang paakyat sa itaas. Nang makarating ako sa silid ay humiga ako sa kama. Nagpasalamat sa kanya. Agad itong nagpaalam sa akin at sinabing magpahinga na ako dahil makakasama sa dinadala ko ang sobrang pagod noon.